We're live. Muli po ay bumabati tayong lahat sa ating mga kapatid at mga panauhin sa ating programang ito, kapatid na Jeriel at kapatid na Henry, ng magandang gabi, magandang tanghali o anuman ang sitwasyon meron kayo, ay binabati namin kayo. Welcome Good po evening. sa ating Good evening po. Good evening sa inyo dyan. At sana ay ma-enjoy ninyo itong ating tatalakayin ngayon. Yan ang ating laging ipinananalangin sa Diyos na ang ating tinatalakay hindi ho pang aatake sa kanino mang pananampalataya. Kundi tinatanong natin para magkaroon ng ating mga kaibigan, anumang relihiyong kayo meron, maipaliwanag ninyo bakit ninyo sinasampalatayanan yung aral na ipinopropaganda ninyo o ipinalalaganap ninyo. Kasi ang batayan nating lahat Biblia eh. Kaya tingnan natin kung talagang nasa Biblia yung sinasabi ng maraming iba't ibang relihiyon sa buong mundo. Tingnan natin mabuti. Tayo ngayon ang magpasya kung biblical nga o hindi, kapatid na Erning. Opo, at kapatid na Henry, kumusta kapatid na Henry? Mabuti po. Tayo po ay naglalakbay kaya wala po tayong camera pero magandang Kasama gabi po natin. sa inyo. Okay, Mananalangin po muna tayo. sige. Panginoon namin Diyos, Yahuwah na makapangyarihan ka po sa lahat. Amin pong idinudulog ang aming mga sarili sa iyo. Nagmamakaawa kami na kami iyong tanggapin. Nawa po ang aming pag-aaralan ay magbukas sa kaisipan ng marami tungkol sa katotohanan hindi naman itinuturo sa aming pinanggalingan na samahang na kung saan, kung ano lamang ang ibig ipaturo ng pinaka-leader, yun lang ang aming natatanggap. Yung mga katotohanang matagal nang nakasulat na yun ay dapat nilang naibunyag sa lahat, yun naman po ang kanilang itinatago. Dahil dito, hinihiling namin sana, pakipatnubayan mo po kami sa gagawin naming pag-aaral. Ang mahayag, ang kalooban mo, hindi yung amin, sapagkat ang ibig namin maging dapat kaming lahat sa iyo. Huwag sanang magalit ang sino mang mga tao na maaaring madinig nilang mga katotohanan ito sapagkat kami sumasampalataya, ang ibig pa mabigyan ng kaluwalhatian ay ikaw po lamang dakilang amang Yahuwah. Pakipatawad po ang aming mga pagkakasala at naway lagi kaming maugnay sa isipan ng iyong bugtong na anak upang kami lalong maugnay sa iyo. Kaya hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Kapatid na Henry, ano pong ating paksa? Kapatid. Ito Ayan po, ika episode 165. 165. Episode 165, kapatid na Erning, kapatid na Yeah. Henry. Yan ang ika-165 tanong ng mga Beryano Mhm. na sinasagot ng Biblia. Yan, Tama. nasagot na yung 164. Ito yung 165. Anong ating papaksain, kapatid na Henry? Ayan. Magandang paksa po yan, kapatid na Henry at kapatid na Jeriel. Ay nako, kaya po maganda yan kasi yan kumbaga sa'yo napapanahon. Alam nyo, napakarami po ngayong anti-Israel, di ba? Na kung saan saan. America. Yung iba mga nagsasabi pang I believe in the Christ, pero galit na galit sa mga Israelita. At nakikiisa doon sa mga nagsasabing from the river to the sea, Mhm. Palestine will be free. Nakikiisa Yeah. doon, di ba? Pero sabi nila, naniniwala sila sa Diyos. Na ang Diyos nila, ang Diyos ng Israel. Oh, hindi ho tama na kamuhian ng Israel kung ikaw ay tagasunod ni Yahushua. Yan, hindi dapat. Ito Tama. naman, ang ating paksa, sabi diyan talaga bang hindi na bayan ng Diyos ang Israel dahil ba sa nangyayari sa kanila? Kasi nga, talaga namang simula't simula pa kapatid na yan, parang, Mhm. parang nga namang ang mga kaganapan, ang kasaysayan ng bansang Israel, noon una pa at hanggang ngayon, parang masalimuot na masalimuot. Ano po, kapatid na Ernie? Wala silang kapahingahan sa pakikipagdigma
Oo nga. laban sa mga karatig bansa nila. Ayan. Pero Kaya hindi sila nandidigma eh, di ba? Nandigma sila noong unang panahon eh. mm, Kinatakutan nga sila eh, di ba? Pero tama. pagkatapos noon, hindi na sila nandigma. Defensive na sila lagi. Di Yeah. ba? Hindi Defensive na sila sila ang lagi. nag-i-initiate ng Oo. digmaan, Yeah. kundi yung mga karatig bansa. Mga Nabanggit karating nyo, no, bansa. may mga anti-Israel, no? May mga Oo. tayo kasi tayo ay ang turing natin sa sarili natin pro-Israel, di ba? Yes. Meron pa nga tayong mga t-shirts, I stand with Israel, With di ba? Israel. Aha. At saka nakapunta na tayo sa Israel eh. At nakita natin na may mga ibang lahi doon na malayang nakakapaghanap buhay, nakakapaglingkod like yung mga Arabo. Meron nga Yeah. silang mga Arabo na mga mamamayan ng Israel eh. Madami. Yeah. May mosque Hindi pa nga lang yun. sila ron eh, sa mismong gitna ng Jerusalem eh. Pero meron Hmm, tayong kilala na dati nating kinabibilangan na relihiyon, parang hindi pro-Israel eh. Parang anti-Israel. Ito, tignan nyo ah. Sige nga. Ayan. ayun. Inaangkin ng Oh, yeah. INC o Manalo na sila na daw ang bayan ng Diyos at hindi ng At hindi Israel. na ang Israel. Yan, nako, mabigat. Yung pag-aangkin, ano ba? Alam mo yung pag-aangkin, hindi facts yan, eh, di ba? Yung Hmm, ibig sabihin, sabi nga, pinag-uusapan nga natin, ano, na, eh, kung inaangkin ko, di ba akin? Hindi lahat ng inaangkin mo, iyo. Meron kang pwedeng angkin, hindi talagang iyo. Kung may resibo ka ba eh. O di ba kaya ito, bogus alert. Yan na naman tayo. Doon tayo sa salitang mhm, bogus alert. May mga alerto po tayo dahil sa bogus na claim, bogus na pananampalataya. Ayan. Ano yung bogus alert natin ngayon? Inaangkin ng iglesia ni chairman si Manalo na sila na daw ang bayan ng Diyos at hindi na ang Israel. Alam mo, natatandaan ko yan, kapatid na Erning, kapatid na Henry. Kasi mhm, ako nagte-texto ko dyan noon eh. Ministro tayo dyan for 36 years eh, di ba? Na ang itinuturo natin, ang Israel, sinumpa, hindi na sila ang sa Diyos. Tayo na ang sa Diyos. Natutunan natin yan eh. Doon sa ating ministeryo, kapatid na Erning. Kaya hindi nila maikakaila na yan ang doktrina nila. Di ba? Dahil totoo yun. yun ay Tapos tinuturo natin eh. babanggitin pa nila minsan, ano, ng mga ibang nagtuturo dyan sa iglesia ni Chairman, sasabihin, at tayo mismo, kitang-kita natin ang Mhm. nangyari sa Israel. Ang ibig niyan sila, ako naman, reading between the lines, para bang sinasabi, o tingnan nyo nangyari sa mga Hudyo nung World War II. Mhm. Parang ganon, na, kasi, hindi naman, ang sinasabi, hindi naman yun nung nangyari sa bayang Israel nung kauna-unahang panahon eh. Kundi yung kasama na yun, pero tignan yung nangyari sa bayang Israel nung 1945. Di ba? Yeah. Una, wala pa naman bansang Israel no nung World War II. Kaya Wala pa. mali agad ang iglesia ni chairman doon. Pero anyway, angkin yun no, ito, pag-aangkin, di ba magkaiba yung pag-aangkin sa katotohanan, di ba? Mhm. Kaya, magkaiba yan. Pag Naalala ko, sinabing, tuloy ka, Henry. Please. sorry po, naalala ko nung ang tawag yata ron ay ilang dekadang or ilang taong pamamahala ng kapatid na Erdi. Ang tema niya noon, naalala niyo ba yon? Yung tema niya ay ang bayang hindi pinabayaan. Mm. Yeah, Na binabanggit yun, ang tinutukoy doon hindi ang Israel. kundi iglesia. Tama, yun Yeah. na, INC. Yeah. Nandun ako Teka mismo mo, na ito may tuwid mga sandali. Kapatid na Henry, sandali lang. Ano, ituwid natin ng konti yung nabanggit mo na noong 1945 wala pang bansang Israel. Okay. Sa ano yon? Sa record ng United Nations, no? Wala pang bansang Israel or League of Nations. Walang bansang Yeah, Israel. Pero biblically speaking, may meron na. bansang Israel na. Matagal na yan tama. bansang yan. Oo, wala Binura lang lang yan ng Roman. Mm. estado na Wala lang silang lupang pinatitirikan. Wala yung may lupa, may flag, wala noon hanggang 1940 hanggang Eh, 1948 yata o 47, di ba? Yeah, yeah. May 10 on May 14. May 14, Mhm. 1948. Yan, So the tama kayo doon. 1948. At yun nga, sabi nga ito, balikan natin ano.
yung ating bogus alert. Totoo naman to eh. Inangkin, Yeah. hindi inaangkin, inangkin Inangkin ha, inangkin. Mhm. ng Iglesia ni Chairman na sila na daw yung INC ang bayan ng Diyos at hindi na ang Israel. Pati nga yung pagbabalik dun sa nung iglesia no, na-register doon sa Israel eh. Yun daw Ano ang ba yung katuparan title ng nila? Ano ba yung topic nila doon? Yung tema nung ano? pagbabalik sa dating tahanan. Ay, alam Di nyo, ba? nung una hindi ko question yun. Yeah. Pero ngayon Hindi parang pa na isipin mo, bakit sila nagbalik sa dating tahanan? Hindi naman sila nag-umpisa ron. exactly. Hindi ang tinutukoy niya doon yung iglesia noong unang siglo. Oh, doon nagsimula. Pagkatapos nawala, tapos napunta sa Pilipinas, tapos bumalik doon. Yun ang sinasabi niya. Pero ang talagang katuparan ng hula na yon Israel. Natupad yun noong 1947 o 48, I should say. Pero Natupad alam nyo, yun nung ibinalik sila doon ng Diyos. alam nyo, no, nagre-research ako nung napunta ako sa bansang Israel nung 2019. Na, di ba nung bumisita ang ka-RD doon sa bansang Israel no at yun nga meron silang tema na ano nga uli yung ka Jerel yung Yung tema pagbabalik sa dating tahanan. ang Pagbabalik sa dating pagbabalik sa dating tahanan. tahanan, that was like 1990s, di ba? Mhm. Kung magbilang kayo 1990s ngayon halos 40 years. Mhm. Ang bilang ng mga miyembro doon ng iglesia ni chairman ay kakapiranggot at halos wala siguro silang miyembro na Hudyo o Israelita. Maybe meron pero kakaunti. Mhm. At ang isa pa, base sa aking pagsasaliksik, hindi naman pala official yung yung kanilang iglesia ron dahil ang official na pangalan ng Israel or at least ang official na tawag yan ay bansa ng mga Hudyo. It's a Jewish nation, State. Is Jewish state. Jewish state. Mm. Kaya ang mga inaalaw lang nilang relihiyon bilang lang Judaism. yung Judaism, Mm. right? Yeah. Yung isa Islam. yung Islam at saka isa pa yung tinatawag nila na Orthodox Orthodox Christianity. Christianity. Yeah, nangunguna doon yung mga ano ba tawag diyan? Yung mga Armenian. lahi Armenian, o mga Armenian. Mm-mm. Mm. So nakapasok ako mismo doon sa simbahan ng Armenian. Ang tawag nila Church of the Holy Sepulchre yata yun. Anyway, so tatlong malalaking relihiyon yun yung nasa Old Jerusalem. Abrahamic religion, yung tatlong Abrahamic religion. Mhm. Tapos yung mga iba, parang kumbaga, ang tawag nila doon mga unofficial. Pero hindi naman sila yung parang, ban kayo. Pero hindi sila yung parang Hindi. official. Nakakapag-practice pa rin, oo. Kaya yung claim na nagbalik na sa dating tahanan, saan? Di ba? Wala nga silang magandang kapilya doon sa mismong, alam niyo yung tinatawag na Old Jerusalem, di ba? Yung Yeah. Mhm. wala sila doon sa loob nun. Ewan ko kung saan sila nagsasagawa ng kanilang. Siguro Doon sa ba, hotel yata yun eh. Markila yata ng hotel dun eh, di ba? Isang pero hotel meron ang na daw ngayon imarkila. na parang meron na raw silang sariling kanilang gusaling sambahan. Pero ba't parang hindi natin nakikita, no? Kasi usually, Eh, ang baka hindi iglesia ka na, baka chairman, inuupahan. Hindi, ayun, di ba ngayon, laging, kung meron man sila, that's not a problem. The problem yeah, is yeah, that the totoo. doctrine that Israel is yun ang topic natin eh. Israel is no longer God's people. Hindi na bayan ng Diyos yan. Ang Ayun, bayan yun ang ng Diyos, natin tayo ng mga iglesia ni Cristo. Alam niyo, Yeah. napakalaking claim yan eh. No? Maganda yan kung totoo, pero hindi totoo eh. kasi alam niyo, may mga dokumento. Una, asan ang dokumento mo? Na ikaw na ang bayan ng Diyos at hindi na Israel. Ang dokumento ng Israel nakasulat sa Biblia eh. Tama po ba yun, kapatid na Erneng? Tama, nakasulat sa Oo. Biblia yun. Bueno, So, basahin natin, kapatid na Jeriel. alam niyo yung mga dokumento na yon nakasulat sa Biblia, iisa-isahin natin mamaya na basahin, no? Mhm. Yung mga sinasabi ng Biblia na hindi natin kailanman matatanggap yung sinasabi ng iglesia ni chairman na kami na Israel, tayo na ang Israel, tayo na ang bayan ng Diyos, hindi na yung bansang Israel ngayon.
Ang daming katanungan doon pag kinlay mo yan eh. O sige, una, kanino ipinangako ng Diyos ang Mesyas? Sa Sa Iglesia ni Israel. Cristo o sa Israel? Sa Israel. Sa Israel. Di ba? Mesyas. Nung dumating yung Mesyas, anong naging problema? Hindi tinanggap ng Israel. Mhm. Kaya yan, babasahin natin yan kung paano nangyari dyan ayon sa pahayag at dokumento na isinulat ni Apostol Pablo. Maganda po kasi magbasa tayo. At tayo mismo umunawa doon sa sinasabi. Kasi tayo noong iglesia, tayo nung nakasama natin yan sina chairman, no? Pag sinabi nila, tinatanggap na natin hindi natin sila kini-question hindi natin sila tinatanong bakit ka mo? Kasi nga may aral tayo diyan sa iglesia na sabi nga, obey, never complain. Ano pa yung isa na ah, wag 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 bubulong-bulong at wag magtatanong. Ayan yung mga sinasabi sa atin Tsaka Di nando ba? sa 10 utos na yung bagong 10 utos, wag lalaban sa Oo. pamamahala. Oo, wag mong lalabanan ng pamamahala. Ay, ayun, isipin mo, ibig sabihin lang, wag mo kong kukwestiyonin. Basta sinabi ko sa iyo, oo ka lang. O, di ba? Ganun yun. Yun ang kalagayan natin nun. At hanggang ngayon, anak ko, ilang libong mga ministro yan. Yang nililiga nila. Yung ang ipinost mo kapatid na Ering, nabasa ko Mhm. sabi nga, hindi kahayagan na pagiging sa Diyos yung dumadami ministro nyo. Kasi una, mas marami pa rin ang paring katoliko kaysa sa inyo. Sinabi. Marami pa rin sila. Kung paramihan ng labanan, huwag niyo ipagmalaki yung inyo. Marami kayong inoordinahan. Kasi mas maraming mga pare kaysa sa inyong mga ministro. Alam niyo, Di ba? nakakatuwa sa iglesia ni Chairman. Pag sinabi mo na kakaunti lang bilang niyo or kakaunti lang ang ministro niyo, sasabihin na, wala naman yan sa paramihan, nasa quality yan. Ayan, Pero, Loy. pero sasabihin naman nila, kami ay nasa Marami. 200 Oh, bansa at nasyonalidad. 200 nako, dami. countries and nationalities, Yeah. sabi nga nila. Oo. Pero pag tinignan mo doon sa, halimbawa, dito sa Amerika, sa 200, let's say 280 million Americans, no? Ilang porsyento yung iglesia dito sa buong Amerika? 0.0001. Hindi marami. Kaya nga dito lang sa lugar natin Makikita ko lang yan pag nadadaanan ko yung kapilya nila kapag araw nila. Pero doon sa mga hindi mo naman nakikita yung mga yan Hindi ba? Dito na sa California, merong ilang milyon ba ang mga Pilipino? Sa Pilipino na lang sa buong California, kapatid na Henry. Mhm. Ikumpara mo yung member ng iglesia. Wala pang, baka wala pang point 1 Baka wala pang point 1 doon sa kabuuan ng mga Pilipino na nandito. Di lalo na yung mga non-Pilipino. Oh, sa isang kongregasyon nga nila Tingnan mo yung porsyento sa isang kongregasyon nila. Meron ka makikita 3 Amerikano, 4 Amerikano, pero puro lalaki karamihan. Meron konting babae. Alam Kapaso. niyo, meron sa Facebook lumabas yung buong mapa ng mundo, no? Mhm. Tapos, kung saan merong kongregasyon ang iglesia ni Chairman o kung saan bansa merong miyembro, yung mapa nagiging pula. Naku. Di ang So, dami. bawat bansa na meron sila, pulang-pula, no? Halimbawa, yung buong Russia, napakalawak na bansa, pulang-pula Mhm. yung buong, kung ilang milyong square miles ng Russia, pulang-pula, oh. Tapos yung Europe, bawat isang bansa ron, meron silang mga ilang kaanib, o nagiging pula yon yung buong bansa. Kaya pag tinignan mo yung mapa, sasabihin nila, ito ang mapa kung saan nakatatag ang iglesia ni Chairman. Pulang-pula yung buong mundo. Kulang, Akala kulang mo na lang, ngayon, napakarami. kulang na lang yung Antarctica eh. Puting-puti pa rin yung Antarctica eh. Baka Pero meron na rin. Kasi maraming penguin dun. nakakatuwa na. Pero pag sinabi mo, sa estado namin sa Texas, wag na tayong lalayo. Doon na lang sa Texas, no, sa Texas. Ilang milyon ang populasyon ng Texas? Mga 30 million plus. Nako. Laki. Ngayon, sabihin natin na ang mga miyembro ng Iglesia ni Chairman sa buong Texas ay
bigyan na natin sila, 10,000. Mhm. In-exaggerate ko na yun. 10,000. 10,000 sa 30 million ay lumalabas na, ito ilan yung sinabi ko? 10,000. Mhm. Napaka-generous ko nun, ano? Yeah. O ito, ay 0.03%. Pero doon sa mapa nila, pulang-pula yung buong Texas. Hindi, ito lang yan, brother eh. No? Ako na, destino ko dyan sa Texas eh. O Yeah. sige, ang laki ng kapilya nila ang laki ng kapilya doon sa Dallas. Ganda ka, parang Maynila eh, di ba? Parang Pilipinas yung kapilya. Pero wala pang 400 yung mga member. Eh, destinado ko doon, alam ko kung ilan eh. Mhm. Kakapranggot. Ikumpara mo doon sa populasyon ng Dallas, Fort Worth area. Ngayon, isama mo na yung taga Fort Worth. Yung sa Fort Worth, wala pang 200. Kaya yung pinagmamalaki ninyo, kaya kan sila kung mag-text to, brother, ako, nag, nagpalaganap ako diyan sa diyan para sa iglesia ni Chairman diyan sa Juarez, Mexico. Nagtala ako ng 21 na dudoktrinahan ko. Isipin mo nung i-texto ni Chairman, sabi niya, doon na niya sa Juarez, Mexico. May nakatala na 500 dinodoktrinahan. Sabi ko, ano yung 500? 500 ng buhok o 500? Hindi ko malaman ngayon paano to. Nandun Paano tayo ba to? mismo. Nandun tayo mismo sa Juarez nung araw na yun na nagkaroon ng gawain. Ang naging Oo. bisita ay 100 plus. Mhm. Tapos maraming mga miyembro na nanggaling sa iba-ibang lugar ng Oo. distrito. So siguro kasama yun sa bilang pero hindi pa rin siya 500. Kahit pagsamahin nyo Hindi. yung mga bisita tsaka yung mga Eto ngayon. Wala na ako doon. Pero nagbautismo daw. Di ba? ayun. Ilan yung Oo. babautismuhan? Sino ba nakarating ka ba doon sa bautismo Ba? na yon? Sabi, pumunta kayo sa Juarez dahil meron tayong malaking bautismo. Merong 50 bisita. Ay, merong 50 Nabautismohan. babautismuhan. Babautismuhan pa lang. Oh, ang Kaya dami. nag-drive So kami. nawala na yung 500, nabawasan ng isang zero. Oh, nawala. So, Naging ganito 50 na na. lang. O sige. 50. Pero marami pa rin yung kung tutuusin yung Oo, marami pa rin yun. Higit sa isa eh. De sa- plural pa rin. di sabi, kailangan pupunta tayo sa Juarez sa bautismo. Drive kami ng 11 oras, ano? Tapos Mhm. drive, pumasok sa Juarez. Alam niyo nung panahon na yun, medyo parang nakakatakot pa nga pumasok sa Juarez, Mexico Ando pa nun. yata si El Chapo eh. Oo nga. Anyway, di nandun na tayo sa may dako sa isang hotel yun eh. Doon yung bautismo sa hotel, may swimming pool doon. Mm-mm. Ando na yung kanilang tagapangasiwa o pangalawang tagapangasiwa. O asa na yung mga babautismohan, yung 50. Tapos yung mga tao ron, yung mga miyembro sa extension pa lang yun eh, extension. Parating pa lang. Ay, iba ho, ano, nag-cancel, ganun, ganun. Mm-mm. Tapos, ang dumating dalawa. Ayun. At least may dalawa. Plural pa rin. Hmm, Marami pa rin. dalawa. Tapos parang meron pa raw habol na ano, kung ilan man yun. Basta, kung di ako nagkakamali, ah, ang total, siguro ito exaggerated pa rin. Ang total na nabautismo ng araw na yun, parang 5. Kaya from Mhm. 500 na nakatala, tapos Aha. 50 na babautismohan, tapos Ayan. yung actual na nabautismuhan, 5. Naku, 2 zero na nawala. Tapos, parang wala na nga yata yung extension ng Juarez na yun, wala na yung mga kapatid doon. Kaya, ewan ko kung nasa na sila ngayon. Anyway, yun lang yung istorya natin na lagi nila pinagmamalaki yung bilang nila, no? Eto nga, mga Yeah. Hudyo sa Amerika lang. Sa New York, Mhm. 1.7 million. Yeah. Pinakamaraming Hudyo sa buong Amerika. Tapos susunod niya, California. Mhm. Di Yeah. ba? Ito lang sa amin eh. California. Itong lugar namin. Mm. Kahudyuhan to. Ilan ang sinagoga dito eh. Ang Ha? bilang ng Oh, Hudyo dyan ay 1.3 million. pakita mo. Tapos ang pangatlong pinakamalaki na estado ng mga Hudyo ay itong Florida na Mhm. sa Florida. So, New York, California, Florida at sa iba-ibang estado maraming ang kabuuan ng Hudyo sa Amerika, Jewish population 2024, 7.7 million.
Laki, no? Sa Ang Amerika dami lang rin. yan, ano? Amerika lang nga. Sa Israel mismo, ang populasyon ng Israel ay halo-halo yan, pero ang pinakamarami nila Hudyo, no? Mm-mm. Parang 6 million yata or more. Ang dami, no? Oo. Eh, sa Tapos Europa pa. yung party pa ng ano, doon lang sa New York, nandun kami nung ano eh. So ang populasyon ng Israel halos 10 million, pero more than kalahati nun ay mga Hudyo, Mhm. no? Ngayon, ang pagkakaintindi natin sa Philippine Census, ang populasyon ng Iglesia ni Chairman nasa ano, sabihin natin 2 million, maging generous tayo, no? Mhm. 2 million. Generous, generous. Sige. Oo. So malayo pa rin siya dun sa populasyon ng mga Hudyo. Mhm. Pero siya na raw yung pumalit sa ano, sa bayang Sa mga Israel. Hudyo, sa bayang Israel. Mm. Hindi na anya ang Israel ang bayan ng Diyos, tayo na. Oo. Kasi tayo yung bayang hindi pinabayaan. Teka muna, hindi naman yung Biblia, brother, nung isulat yung kabuuan ng Biblia at matapos, ang main country na karakter doon, Israel. Whether we like it or not, that's the main country, no? That's the main nation in the scriptures, Old Testament and the New Testament. Sabi nga, Old and New Covenant, the main nation or the main country na nasa Diyos ang Israel. Alam mo, marami tayong pwedeng basahin na nakasulat sa Biblia. Siguro mag-share na ako. Ah, Pag bumalik ang kapatid na Erning at eh, habang para nagsis habang nagsishare kayo, ang gusto natin malaman, bakit inaagaw ng Iglesia ni Chairman yung ano ba tawag natin doon, yung kanyang yung role or yung kahalalan ng Israel. yung kahalala Mhm. ng Yung, Israel. yung, yung covenant ng Israel. Kasi Yeah. 'di ba ang Diyos pinangakuan niya si Abraham. Sabi niya, Oo, gagawin kitang isang malaking bansa o bayan. magiging ano ka. Oo, yan. Oh, 'di ba? Ang Magiging Israel ama ka ng mga bansa. 'di ba yung Israel kinatuparan ng pangako na 'yon. Mhm. Tapos meron bang sinabi ang Diyos binawi niya, ay by the way, ano, hindi na Israel ang bayan ko ha. Yun ng ano, iglesia na nandoon sa Pilipinas na pag-aari ng mga pag-aari, tinayo ng mga Manalo. Ito Lamang nga ganun eh. eh. Kung nakikita mo yung sineshare ko ngayon, no? Hmm. Ah, ayan, nakikita yan. Palakihin natin ng konti. Palaki nyo, sige. Yung nakasulat. Ayan, sa 5. Ayan. Ayan, maliwanag. Sabi niya, for neither Israel nor Judah has been abandoned by his God. Diba? Yahuwah of hosts. Yung the Lord kasi, puro capital yun. Yahuwah yan. Yan yung tetragrammaton. Kaya, for neither Israel nor Judah has been abandoned by his God, Yahuwah of hosts. Though their land is full of sin and guilt before the Holy One of Israel. Kahit na sila nagkasala, kahit na marami silang guilty conscience, sabi nga, dahil marami silang guilt at saka kasalanan, hindi naman sila inabandonan ng Diyos eh. Alam Ayon nyo, dyan sa totoo yan. nakasulat. Totoo yan. Alam nyo kung bakit? Di ba Mm. nung, alam natin yung kaharian ng Israel, tapos nahati, Mm-mm. napatapon yung 10 tribo, tapos Mm-mm. natira na lang yung kaharian ng Huda, di ba? Judah at saka Benjamin, oo. Tapos yun din ay nasakop ng iba-ibang mga imperyo like yung Ayan, nasakop Babylonia, ng Roma yan eh. Oo. Babylonia, sumunod yung Persia, Yung 10 tribo, yun ang nasakop ng Babylonia. tapos Yung 10 tribo. nawala Tapos na yun, parang nagkawatak-watak sila. Oo. no, nabura. Hindi naman sila siguro pinatay pero parang siguro yung pinuntahan nilang mga lugar, nag-assimilate na sila, naging ganun na yung Mm. nawala na yung pagiging Israelita Yeah. nila. Hindi Anyway, nawala yung pag-iisraelita. Kumbaga sa naglingkad sa iba't ibang mga Diyos eh. Pero yung iba, ikinip pa rin nila. Actually, yun nga yung isa sa mga dapat nating i-discuss, yung salitang i-Hebrew. Pag sinabing Hebrew, ayon sa research na nagawa natin, Hebrew means the one who cross over. Yun yung mm, mga umalis doon kung saan man. No? yeah, Yun yung Hebrew. Yung yeah, nagpatuloy. Yun ang yeah. Hebrew. Tapos yung Israel, yun ang binigyan ng covenant. Yun yung Pero panahon na pabalikan ni... natin yung nangyari sa Israel, di sinakop siya ng Babylonia, ng Persia, tapos marami pa mga sumakop, tapos later on, nung panahon ng
Panginoong Yahusha, yung imperyo ng Roma, di ba? Yeah. Mhm. Tapos marami pang mga imperyo, yung mga nagpapalitan dun sa Israel, nasakop sila ng mga iba't ibang bansa, imperyo. Tapos umabot pa dun sa, I don't know, mga 15th century ba yun na, or earlier maybe, nasakop naman sila ng mga Ottoman Turks, Ottoman Turks, yung Ottoman Empire. mga Islamic Ang- ano yan. Mhm. Yon, so matagal silang sinakop, halos 500 plus years yata. Mhm. Pagkatapos noon, nagkaroon ng World War One, na sipa ng mga British ang mga Ottoman, Yeah. Mhm. kaya British ang nangasiwa sa ano, doon sa Yan sa sa Kanaan. lugar na yun. Yeah, yeah, yeah. Mm. Yan Jordan, Mm. Jordan, Judea, Samaria area na yan naging Oo. yan ang Israel. Oh, di ba? Tapos Uh, nung nung World War II, alam natin ang nangyari sa mga Kahudyuhan sa Europa. Tapos yung iba nun bago maggera o katas ng gera, nagpuntaan sila sa yung lugar ng tawag natin, yung yun nga, Kanaan ba tawag doon o basta yung dating bayan ng Israel, di ba? Nagbalikan sila ron. yung Kanaan. O, Kanaan. Yan Tapos, yung ano Palestine kasi pinangalanan ng inadapt ng British England. yung inadapt ng British yung ano yung pinangalan ni Hadrian. Itong si Mm, Emperor Hadrian, ang binura niya yung Juda o binura mm, niya yung Israel. Ang ipinalit niya yung Palestina, yung Palestine. ipinalit niya. O Mm, Palestina, hindi Palestine. Ginawa na lang ng British na Palestine kasi nga in English in-Englishized mm. pero Roma eh. So Palestina. Ayan O, ang tapos, di ba? pangalan. Oo. Tapos Tapos yung mga, pagkatapos etong 19 ano na to, 1960s yata. 1960s na no. Ito lumitaw na yung ano, yung mga Jordanian Arab na naglalagay ng ibang identity na yun na nga pero bago yung kayo pumunta dyan sa 1960s, di ba nung World War II, natalo ang Nazi, tapos yung British Empire, na Mhm. sabi niya, o sige, ipapartition natin yung lugar na yan. O ito, mga Arabo dito, dito yung mga Yeah. Hudyo. O di ngayon, noong 1948, nag-declare ang Israel na ito, meron na kaming estado, State of Israel. Mhm. Ba, Yeah. pagka-declare nila, ginera na sila ng mga Arab countries. Ilan yun? Madami, 5. Mhm. Ang dami. Yeah. Pero sino nanalo? Yeah, yung Israel. Israel. Tsaka ang nangyari diyan kapatid na Henry, hindi ba mula sa iba't ibang lugar yung mga Israelita na yan noong Mm. 1948 mula sa Europe, mula sa Europa. Africa, nagpuntahan yan doon Mm. sa ano, diyan sa Jerusalem na yan, area, yung Israel ngayon. Diyan sila Yeah. nagpuntahan. Alam mo, yun yung katuparan nung sinabi ng Diyos ibabalik sa dating tahanan. Pangalawang katuparan na yun eh. Yung una, noong payagan sila ng Persya Mm. na itayo muli yung templo sa Jerusalem. Yun ang unang Yeah. katuparan. Pagkatapos pangalawang katuparan na yan, yung 1948 na yan. Pagbabalik sa dating tahanan. Kaya hindi ko Mm. maintindihan ano yung pagbabalik sa dating tahanan sinasabi sa atin na Sila na raw ang tayo raw bayan ng nagbalik. Parang tayo yung bumalik doon. Di ba? Ang totoo, tama Pananampalataya kayo. Ang siguro. Yung, ang pagbabalik sa dating tahanan, yung mga Hudyo na Mhm. bumalik sa talagang lupa nila, 'di ba? Yung ancestral home Exactly. nila. Mhm. Ngayon, Ancestral home. 1948, no? Imagine nyo, Yeah. kabata-bata pa na bansa ng Israel. Mhm. Ginera na siya ng iba't ibang mga Arabong bansa. Natalo niya Mhm. lahat yun. Yeah. Tapos, nung 1967, bigla siyang inatake ng Yung Egypt. mga Egypt, ng Ng Syria, Syria. Mhm. ng ano pa ba yung Jordan. oo, yung Jordan. Ang lalaking bansa nun. Ang Mhm. pinakamalaking army nun, nung time na yon, Egypt. Yeah. Imagine nyo, no? 1967, ang tawag doon, Six-Day War. Yeah. Mhm. Natalo niya lahat yon, Exactly. mga kalaban, at nasakop niya muli yung isang bahagi ng Jerusalem, yung sakop ng Jordan, Mhm. yung East Jerusalem. Kaya yung buong Jerusalem na pag-unite. Kaya yun yung nakabalik sila sa dating lang tahanan, yung Jerusalem. Mhm. Naging
hindi naman Kapitolyo, kundi yun, naging pag-aari ng uli ng Israel ang buong Jerusalem. Noong 1973, sinalakay na naman sila, Yom Kippur War, ilang mga bansa Aha. ng Arabo yun, Yom di ba? Kippur. Yeah. Oh, nanalo na naman sila. Ay, ilang bansa ang lumaban sa kanila noon, di ba? Tapos ano pa sila noon, yung ginigipit pa sila sa mga materyales na mga armas na yung kailangan nila. Mm-mm. Yeah. 1973 yun, tapos noong mga 1980s, yung Lebanon War. Tapos nung iba't ibang panahon, may mga intifada na tinatawag. Tapos ito na yung pinakamalala, itong later on, yung October 7, 2023. Mm. Inatake sila ng Hamas sa Hamas. maraming napatay, di ba? Pero binalikan nila, so natalo nila yung Hamas, yung Hezbollah, yung ano pa ba, Yeah. ang daming umaaway sa kanila eh. Tapos ngayon Oo. nakipagkaibigan na yung mga ibang Arabong bansa sa kanila. Kaya pag tingnan nyo, sino ba talaga ang bayang hindi pinabayaan, no? Yeah. Ang daming dinaanan ng bansang Israel, oh. Ano ba dinaanan ng iglesia ni Chairman? Yun nga eh. O, di ba? Ikukumpara mo ang pinagdaanan ng bansang Israel sa iglesia ni Chairman. Doon ako sa bansang Israel na talagang hindi pinabayaan dahil imagine nyo, Mhm. kadami-dami ng dinaanan nitong mga digmaan eh. Lagi siyang nagwawagi, no? Maliit na bansa, no? Aha. Yeah. Underdog, ika nga. Pero bakit Ayan, sila no? nanalo? Yun ang tanong. Kasi dapat mag-isip tayo, no? Paano nagawa ng Israel yun? Dahil ba sila yung makapangyarihang bansa? I don't think so. Tingnan mo yung nangyari ngayon doon sa Gaza. Di Hmm. ba? Mula yung mga Hamas galing doon, pumasok sa Israel. O ano ginawa ng Diyos? Ito, natupad, oh. Yan, yung nakasulat na yan, oh. Hmm. Oh. So I will send a fire of war, conquest, and destruction on the wall of Gaza, and it shall Oo nga, no? consume her citadels. Ayan, ano nangyari sa kanila? Nangyayari, ano? Kasi, imagine nyo, dati ang Hamas, open na open yan sa Gaza. Sila ang naghahari Yeah, doon. nakakapasok yan eh. O tsaka sila yung talagang gobyerno doon. Ngayon, nasan sila Mhm. ngayon? Nagtatago sa ilalim ng lupa. Lupa, para mga Di daga. ba? O yan na ngayon. Oo. Ngayon, Kasi nga, kapatid na Henry, itong nakasulat sa 5, hindi inabandona ng Diyos ang bayan niya. Noon at hanggang ngayon. Ito, present na yan, 2025. Natupad pa rin yung pangako ng Diyos sa kanila na hindi ko kayo abandonahin. Di ba? O yan, yung Gaza, Wawasaki. Winasak na dati yan ng Diyos eh. Pero winasak uli ngayon. Hmm. naalala ko nga nung tayo inaano pa sa loob ng iglesia ni chairman, parang, bakit parang ang tema ng usapan nun is, tignan nyo nangyari sa mga Israel. Hudyo nung Mhm. World War II. Parang pinapalito nila yung Holocaust, sumpa ng Diyos yun, di ba? Mhm. O Yeah. sabihin natin sige, sumpa. O bakit sila nakasurvive? Marami talagang nalipol noon, pero Yeah. nakaligtas yung marami at yun nga, nabuo nila yung bansa nila. Alam nyo, nagigilty nga ako pag naalala ko noon na, o bakit nun pag sinasabi, tingnan nyo yung nangyari sa Israel, sa bansang Israel. Diba? Kakilakilabot ang nangyari. Yun nga, yung Ayan. Holocaust, Oo. Para bang natutuwa pa yung iglesia ni chairman nun na, yun, sa sinapit ng bansang Israel, no? Yeah. Para bang sinasabi, kita nyo, kasi hindi na sila bayan ng Diyos, yan ang nangyari sa kanila, Alam mo, ang iglesia, sa tingin ko, anti-Semite, pero passive. Passive anti-Semite. Oh, Ginagamit yung pangalan ng Israel para sa kanila, pero actually, sinasabi nila Israel sinumpa na. totoo. Parang passive eh, di ba? Yung kumbaga sa ano, ang kanilang approach ng Hmm. iglesia ni Chairman, ah, bayanan niya ng Diyos ang Israel. Oh, Hmm. tama yung bayan ng Diyos ang Israel. Pero hindi na ngayon. Sabi, sinumpa na. Pinalitan na sila. Oo, pinalitan na nila. Tayo na pinalit. Alam mo, kung magbasa sila ng Biblia. Kung ano talaga nangyari. Bakit pinahintulot ng Diyos yun. Ah, pero ito pa isang talata na pwede nating basahin. O ito pa. Pero habang niloload niyan, gusto ko lang banggitin na yung ating last week na bogus alert, hindi pa rin tayo Hmm. sinasagot ng mga tagapagtanggol ng iglesia ni chairman.
Yung sa Doon sa Mateo Mateo. 18:18. Alam mo, ang hamon natin na yan, mananatiling hindi nila sasagutin yan kasi hindi naman nila masasagot eh. Una, nakausap na natin yung isang debatista nila, di ba? Meron tayong Hmm. nakausap na debatista nila. Sabi nila, mahirap po sagutin yung tanong na yan. Ba't di mo masasagot? Di ba debatista ka? Hindi ho eh. Mahirap pong tutulan yan. Bakit? Yung ano, yung mga paano yung natutunan mo? Wala naman, ho. Ang natutunan ko naman yung lang sinabi sa akin eh. Pero yan hindi kasama. Mahirap yan Halimbawa eh. kayo, halimbawa kayo ay nandun, nandun sa loob pa Mhm. ng iglesia ni Chairman at nakita nyo to, magkakaroon na kayo ng doubt at ng conflict inside, di ba, sa inyo, no? Pero hindi nyo Why pa, do you think? oo, pero Mm. hindi nyo pa rin na-abandon yung pagiging ministro nyo sa Eh, iglesia ni Chairman. Bakit? Anong mm. dahilan? Yan ang pag-uusapan na sa susunod. Hindi lang yan, kapatid na Henry. Bakit kahit na ano makita mo, hindi mo maaabando na yon? Isa sa mga bagagandang dapat na sagutin yan. Pero ito ang masasabi ko diyan, ano? Makita man yan ng isang ministro ng iglesia ni chairman, okay? Magkakaroon siya ng doubt. Hindi lang siya, pati mga miyembro na magsisiyasat diyan. Kaya ano ang pinaka defensive fence na inilagay ni chairman? Huwag niyong pakinggan niya kung yung bang nasa internet laban sa pananampalataya mo. Pakikinggan mo pa ba? Babasahin mo pa ba? So yun ang defensive net na nilagay niya. At hindi lang yon, tama kayo dyan. Ang isa pa is yung sistema na inimplement nila noon pa na ang mga ministro, ang mga sundalo ni chairman ay totally dependent sa kanya. Mhm. Exactly. Na dinesign yung kanilang profesyon, yung kanilang pagiging ministro na pag ikaw naalis ka sa pagiging ministro mo, wala kang pupuntahang iba. Totoo hindi. Aha. Sabihin, Yung hindi nag-iisip, wala. anong skill ang tinuturo? Tinuturuan ba Wala. kayong magpalit ng makina? Hindi. Walang ibang pwedeng pagpasukan or maging hanap buhay kundi ay mananatili na lang ako na loyal Mhm. sa aking amo na si chairman kasi saan ako Mhm. pupunta? Saan ako kukuha ng pang pampapakain ko sa pamilya ko, di ba? Kasi tingnan nyo, Mhm. parang ganito lang yun eh. Once naging ministro, oh ito libre ka pa bahay, meron kang sasakyan, Mhm. ito tatanggap ka ng tawag pa nila tulong pero sweldo, di ba? So Yeah. ngayon, tapos bawal kang maghanap buhay ng iba, ng extra, pati ang Mhm. asawa ng ministro bawal magtrabaho. Kaya walang nabibuild na mga Tsaka yung tulong mo, skills. hindi mo pwedeng i-invest, brother. Hindi mo Yun pa, pwedeng i-invest na bibili ka ng yung sa Wall Street. Ano tawag doon? stocks, O ano yan? Yung hindi. Yung binibili stocks, sa wall, ano na? Stocks. stocks. Hindi ka pwedeng bumili stocks. Kukwestiyonin ka nila. Dahil sugal daw yun. Isa pa sa pag-uusapan natin yan. Yung Yes. sugal-sugal na yan. Ngayon, Ngayon, balik tayo doon sa topic balikan natin. natin to. Yeah, yung ang Israel daw ay hindi na bayan ng Diyos. Ito yung dokumento ng Israel, ano, nakasulat dito sa awit, sa 105 yata ito. 105 ba ito? Tingnan natin. 105, 105, 8, basahin natin hanggang 10. He has remembered this covenant forever. So, dito sinasabi ng Biblia, merong covenant ang Diyos sa Israel forever. The word which He commanded and established to 1,000 generations. Ang tagal nun, 1,000 generations. Ha? Mhm. The covenant which He made with Abraham and His sworn oath to Isaac, which He confirmed to Jacob as a statute, to Israel as an everlasting covenant. Ano ba yung salitang everlasting? Yeah. Sige, tagalogin natin yung salitang everlasting. Baka naman Brother Jael, baka naman na ano na yan na ano ba tawag nila doon sa yung na baliwala na ngayon yan yung covenant na yan. Baka nga, no, dahil sa bagong tipan. No? Tingnan natin sa bagong tipan dito sa Roma. Ito, yan, sinishare natin ngayon. Sabi ni Apostol Pablo yan, sa 11. I say then, has God rejected and disowned His people? O yan. May tanong si Pablo, has God
rejected and disowned his people? Sagot niya yan, oh. Certainly not. Oh, for I too am an Israelite, a descendant of Abraham, of the tribe of Benjamin. God has not rejected his chosen people whom he foreknew, or do not know what the scripture says of Elijah, how he pleads with God against Israel. Oh, hindi, kahit na si Elijah nag-plead with God against Israel eh. Ang tanong ito, inabando na ba ng Diyos? Hindi pa rin, sabi ni sabi Yun ni nga yung yun nga yung mga binanggit natin mula kanina na throughout history ng Israel hindi hmm, siya pinabayaan 'di ba? hindi siya pinabayaan. I mean, Hindi siya inabando na. ang iglesia ba ni Chairman dumaan sa mga ganong klase ng digmaan? Hindi. Ano ang Wala namang, pruweba? Ano ang pruweba na sila nga yung bayang hindi pinabayaan? Ang Israel no, kitang-kita natin yung yeah. mga Yan. pruweba. Sabi nga, they were trying to annihilate the all of Israel. But there is always a remnant. At yung remnant na yun laging lumalago. O ano ba yung sinasabi ng mga Arabs ngayon? Ang sinasabi nila? At maging dito yung mga Amerikanong wala namang malay. At dyan kung saan man mga bansa na hindi naman nabayaring mga propagandista at mga protesters. Ano ang sinasabi nila? From the river to the sea, Palestine will be free. Ano ibig sabihin? Mawawala na yung Israel. So, itong mga to gusto nilang burahin yung Israel. Pero hindi nila mabubura. Bakit? Bayang hindi pinabayaan yan. Hindi pa mabayaan ng Diyos yan. Oh, hindi pa mabayaan ng Diyos yan. Hmm. Kaya nga ang Ngayon, tawag natin, kaya nga ano niya, mag-share lang ako ito. Kaya sige. ito, sabi rito, saan na ba yun Hanapin natin. Kaya nga sabi rito, ayan bogus alert. Mhm. No, bogus alert Yeah, Inaangkin o inangkin ng INC, Iglesia ni Chairman, na sila na daw ang ang bayan ng bayan. Diyos at hindi na ang Israel. Israel. Bogus Yeah, we So, recommend, brother, we recommend. Yung binasa naming Romans chapter 11, read it all in Amplified. And you will find out what truly happened. Kaya magbasa po kayo. Tingnan mm, ninyo yung istorya doon na sinulat ni Apostol Pablo. mm. Romans chapter 11. Basahin nyo. Sa Amplified nyo basahin. Maganda po pagkakasalin doon eh. Ang, Ha? ang, Kung ang, bakit ang Israel at ano ang relasyon ng Israel at saka tayo ngayon, mga hintil, yung mga non-Jewish people. ang Ano yung problema sinasabi? kasi, ang problema kasi sa Iglesia ni Chairman, simula pa noon, dun sa panahon ng kanyang ama, Mm-mm. sabi, hindi na ang Israel ang bayan ng Diyos tayo na. Yeah. Tapos yung lahat ng mga miyembro, mga ministro, bow, Yeah. tama, agree kami lahat. O hindi na nagtanong na, excuse me po sir, bakit nga ho tayo na ang bayan ng Diyos at ang hindi na Israel? Ano po pruweba Yeah. natin? Wala. Meron na ba tayong dokumento? Wala. Tsaka, Di ba? tapos sasabihin nyo ganito, bakit to dito sa sinasabi sa mga talata, yung binasa nyo kanina, Mm. sabi, ang covenant ng Diyos sa Israel, eternal. Paano ho yan? Ano yun? Hindi na eternal. Tapos, Mm. sa bagong tipan, sabi, Yeah. hindi naman At sinisira saka yung... alam mo, kaya alam natin na hanggang sa panahong ito, Hmm. bayan pa rin ng Diyos ang Israel. Bagamat sila ay, sabi nga, tinalikuran nila ang Diyos, nagkasala sila, pero hindi sila inabandonan ng Diyos, di ba? Yan ang Yeah. sinasabi ng Biblia. At saka, tinakwil nila ang Kristo. Pero hindi naman habang panahon nilang itatakwil ang Kristo, ayon sa nakasulat sa hula eh. Ito, tingnan nyo ha. Ito, nakikita mo ba yung, ano ko? Lalagyan natin ng ayan. Nilagyan natin ng magandang yan. Afterward, the sons of Israel will return in deep repentance. Yun ang gagawin ng Israel eh. And seek Yahuwah their God. The Lord Yahuwah yan. Yahuwah their God. And seek from the line of David their king. Sa linya ni David, the King of Kings, the Messiah, yun ang Kristo. And they will come trembling to Yahuwah and to His goodness and blessing in the last days. Ayan. Ano yung last days ng INK? Ha? Itong last days na to, Israel pa rin yan.
basahin niyo yung Roma kung bakit hindi natin dapat ipagyabang. Hindi natin dapat sabihin yan. Alam mo, sabi nga, we are just a wild branches of the tree or the olive tree. Ikinabit lang tayo. Ano ba yung kinabit sa English? Ano yung tawag doon? Yung Grafting. ginrap o ginrap lang tayo doon sa puno. Pero ang talagang original na sanga, Israel. At pagdating ng araw, ayon sa nakasulat, dyan sa hula ni Hosea, ang Israel kikilala sa Mesyas. Ayan na nga, ilan dito. Itong mga nagiging kaibigan ko rito na mga Hudyo. Hudyo sila, brother. Pero hindi Jewish religion na ang sinusunod nila ay yung batas ni Moises. Ang sinusunod nila yung utos na ng Kristo. Kaya para ano sila parang Christian Jew ang tawag sa kanila. Followers of the Christ. Oh, yan mga kapatid, mga kaibigan. Yan ang Israel. Hindi po iniwan ng Diyos ang Israel. At hindi kailanman naging katotohanan ang claim ng INC or INK na sila na ang Israel. Hindi na yung bansang Israel. Hindi mangyayari yun eh. Nakasulat ang dokumento. Oh, kung magdidimandahan ng iglesia at saka Israel, talo yung iglesia, wala silang dokumento. Kaya ito panawagan natin uli sa ating mga, sabihin natin kaibigan, na mga Mhm. tagapagtanggol ng iglesia ni Chairman. O di inimbitahan namin kayo rito sa aming podcast Mhm. at i-rebut nyo tong aming sinasabi na bogus alert kasi meron naman kayong opportunity at saka hindi Yep. namin kayo hihiyain, hindi namin Hindi. kayo i-ad hominem, di ba? Malaya Mhm. kayong makakapag-explain. O sige, paliwanag nyo. Ngayon, bahala kayo kung anong gusto nyong unang sagutin, yung bogus alert sa Mateo 18:18 o itong bogus alert na inaangkin nyo na kayo na ang bayan ng Diyos, hindi na ang bayang Israel. Yan ako. Isipin nga kapatid Naiipon. na yan. Brother Jerry at saka Brother Ining, naiipon yung ating bogus alerts na hindi nasasagot. Wala namang lakas loob sila para sumama sa atin eh. Ewan ko, Wala. open tayo, mga ganyan Itong natin. ating programa, hindi lamang po para sa mga members ng INC o mga ministro ng Lahat, sa lahat. INC. Ito ay para sa lahat. Na yan, isa lang sa pagtuturo kasi nagkiklaim yung INC, sila na raw ang bayan ng Diyos, hindi na bayan ng Diyos ang Israel. O ito ngayon ang sagutin nyo. Ang Israel, tinakwil ang Kristo. Alam natin yon. Actually nga, gumawa sila ng paraan, yung mga Hudyo, para ang Kristo mabitay di ba? Para ma-execute ang Kristo. Pero ayon sa hula ni Oseas, ayan maliwanag, yung mga anak ni Israel magbabalik loob at magsisisi para hanapin nilang muli sino? Si Yahuwah na kanilang Diyos sa pamamagitan ng linya ni David na hari na sabi diyan magiging King of Kings. Sino yun? Yun yung Mesias. Sasampalataya sila sa Kristo. Kailan yun? Sa mga huling araw. Nakita nyo? Di ba nasa mga huling araw tayo? Kaya dumadami na po, kapatid na Erning, kapatid na Henry, ang mga Jewish or Israelis ngayon na tinatawag natin na mga nagiging followers of the Christ. Hindi na po yan puro yung mga, pag sinabi kasing Jew, no, ay akala nila buong Israel yun. Hindi, merong mga Jewish Christians. Kasi yung Jew, kapatid na Erning, sa ating mga ginawang research, nanggaling yan doon sa tribo ni Judah eh. Kasi yung tribo ni Judah at saka ni Benjamin, yun ang nasa land of Judah na natira doon sa mga tribo na nawala, yung 10 tribong nawala. At sila ang nagsimula uli na balikan yung batas ni Moises. Kaya pinagpatuloy ng mga taga-Huda o ng tribo ni Huda at ni Benjamin yung paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng batas ni Moises, tinawag silang Jewish. Kaya naging Judaism yung kanilang religion. Actually, yung Judaism is basing their faith on Mosaic law. Yan ang ginagamit ng mga Hudyo ngayon, yung 5 aklat ni Moises. Na yung lumang tipan
tinatanggap ng mga Jewish ngayon yun, ng mga Hudyo ngayon yun, ng Judaism. Pero yung batas na sinusunod nila, yung law, ay doon lamang sa first five books of the Old Testament. Pero ang kabuuan ng Old Testament, tinawag nilang TNK or Tanakh, na yung yung unang 5 ay yun ang Torah, at yung letter E na sumunod, yun yung mga propeta, yun ang tinatawag nilang Nebiim. At yung mga kasulatan, yun ang tinatawag nilang Ketubim. Kaya yung 3 letter na yun, ang katawagan ng mga Hudyo dyan, Tanakh. Ang tawag naman natin, Old Testament. Ang hindi tinanggap ng mga Hudyo ngayon ay yung New Covenant. Yun nga ang tinakwil nila eh. Pero, ang sabi sa hula ng Tanakh o ng Old Testament, hindi, magre-repent yan, magre-return yung mga Israelita na yan. Iyon na nga nakikita natin ngayon. Kaya, ang Israel, kailan pa man, hindi magiging hindi na bayan ng Diyos. Okay? Sila pa rin ang Yung bayan ng Diyos. yung Mm. mga Jewish people, maraming referensya sa Biblia ko, ang pagbabasihan natin Biblia, na sila pa rin ang Yeah, bayan ng Diyos. sila Ngayon, pa yung rin. iglesia ni Chairman, sila naman yung they wish, hindi Jewish. They wish They na wish. sila ang bayan ng Diyos. Sorry po You mga wish. Kaya sabi nga, Yeah. sige, yung mga taga-Israel, sabi nga, Jewish. Yung mga nando sa Pilipinas, sa malayong silangan, mga pulo ng dagat na tumalikod ayon sa hula, you wish. Ayan, you wish. You wish kayo ang bayan ng Diyos. Ngayon, Ayan ang bilang magiging. pagsuporta diyan sa ating pinag-uusapan, pakibasa natin yung Roma 11:28-29 bago tayo magwakas para suportahan yung ating mga sinasabi na yan. Bagong Yeah. tipan na ito, mga kapatid, oh. Bagong tipan dito. Mhm. Sa Roma, no? Roma Roma 11. 11:28-29. Oh, nako, mahaba-haba ito. Ayan, sabi 28 nga, lang ito. hanggang Sa 28 hanggang 29. chapter 11 verses 28. Ayan, ayan. From the standpoint of the gospel, ayan, standpoint of the gospel, the Jews at present are enemies of God for Tigil muna your natin. sake. Tigil Mhm. muna natin. From the Mhm. standpoint of the gospel, pagdating sa ebanghelyo, ang mga presenting Hudyo ngayon ay naging kaaway ng Panginoon Diyos. Pero ano ang sabi? For your sake, which is for your benefit. Sino kausap diyan ni Pablo? Mga hintil. Yung mga hintil. But from the Aha. standpoint of God's choice of the Jews Mhm. as His people, they are Yeah. still loved by Him for the sake of the fathers. Na makatwid, Yan, sina sa Abraham. ngayon, parang kaaway ng Diyos ang Israel sa Mhm. kapakanan ng mga hintil. Yung Sapagkat mga sa hindi Roma, Hudyo. diyan din sa chapter 11, kung ating babasahin ang kabuuan po niyan, ang hintil dahil sa may mga Hudyong tumalikod, ayaw kumilala kay Yahushua bilang Mesyas. Hindi naman lahat Mhm. ng Israel, taga-Israel Yeah. o Hudyo. Mayroon lang ilan. Yung ilang mga sangang naalis na yon, napalitan ngayon yon noong mga ligaw na sanga ng ulibo. Yun ang mga hintil. Yeah. So nagkaroon ng tsansa ang mga hintil na magkaroon ng kaugnayan sa Kristo. 'Di ba? Silang Mhm. ipinalit. Yung ginamit natin sa English, grafting kumbaga. Ngayon Yeah, ang sabi ginrap. nga diyan, Oh. yung presenting Hudyo ngayon para naging kaaway ng Diyos para sa kapakanan noong mga hintil na Mhm. sumampalataya kay Yahushua bilang Mesyas. Yan ang sabi nga, Mhm. for your sake, kausap ni Pablo diyan mga hintil, which is for your Mhm. benefit, but ito naman, mula sa punto de vista, pagdating sa pagpili ng Diyos, ang sabi, but from the standpoint of God's choice of the Jews Mhm. as His people, they are still loved by Him for the sake of the Mahal. Father. Hanggang ngayon, pagdating sa pagpili, sila pa rin ang bayan ng Diyos. Hindi Yeah, napapalitan. Kaya yung ating exactly. temang pinag-uusapan, inaangkin, mahilig mag-angkin yung iglesia ni chairman eh. Inangkin na siya daw ang tagapamahalang pangkalahatan. Isipin mo yung Mhm. Brad. O Yeah, inangkin inangkin yung din pwesto na daw yung ng Kristo. iglesia. Oo, sila daw ang kapalit ng Israel at ang Israel ay sinumpa. Pambihira naman kayo. Mhm. Yan bang mga Yeah. talatang yan ang tanong natin sa mga ministro?
Hoy, mga kaibigang ministro at mga manggagawa, mga miyembro ng Iglesia ni Sherman o Iglesia ni Cristo, binabasa ba sa inyo yan, yung mga talatang yan? Yan ang ating tanong. Dapat Oh, yeah. magbasa talaga kayo, mga kapatid. Magbasa kayo. Tsaka, Naku! at tsaka yan, tingnan mo, yung sinabi kanina ni Apostle Osias. Pablo, hinulaan niya ni Osias. Osias, oh. Yeah. Ayan, sabi niya, ayan, Israel will return. Yun. Sasampalataya sa Mesias. Ayan, nakasulat, sasampalataya rin sila sa Mesias. Kaya, sa punto vista ng Diyos, mahal pa rin niya yung Bayan Israel, eh. pa rin At sila ng Diyos. Yeah. ang totoo, kapatid na Ernie, kapatid na Henry. O sige, pagbalik ng Kristo, Saan siya bababa? siya bababa. Sa Philippines? Nakasama na yung mga kanya. Hindi naman sa Quezon City. Quezon City Saan? yata. Sa Jerusalem, eh. Sa Ayun ang Armageddon, maggegera dun, eh. Di ba? sa Yan ang bundok ng nakasulat. Olibo siya. Kung saan siya Oo, umakyat, doon din siya babalik eh. Sa bundok exactly. ng Doon mga din siya Olibo. Hindi babalik. po sa Quezon City o sa Central Office. Hindi. Hindi. Yan ay claim. Kaya yung nag-claim niya na nagturo sa atin, medyo napitik ng Diyos, eh. Di ba? At ang kanyang buong sambahayan napitik ng Diyos, eh. Bakit kanyo? Kasi nakasulat sa Biblia, eh. Gusto ba natin basahin pa natin yun? Doon sa Basahin natin sinasabi. Unang Ah, Korinto. Yeah. basahin natin. Sige. Sa unang Basahin Korinto natin po, kasi sige, unang baka Korinto, sabihin nila atin lang yun eh. Hindi naman natin. ayan, sa unang Korinto, sa kapitulo, 3:17. sa 17, ito, teka, hanapin. 3:17. Sa 3:17, yeah. Kung hindi ako nagkakamali, tingnan natin. Tingnan natin yan. Yeah, alam ko sa 3:17 yan. Ayan, But if anyone builds on the foundation, hindi yan. Hindi yan, Ito pala. 17. If anyone destroys, sabi dito, sa 16 muna, do you know, palakihin ko muna. Sige, para mas maganda. Ayan. Yeah. Ayan. Ayun. Do you not know and understand that you, that church, yung iglesia, are the temple of God? Tayo Tao yung yan, templo tao. ng Diyos. Tao yan, And that the Spirit of God dwells permanently in you, collectively and individually. Pag magkakasama tayo, nandun ang Diyos. Pagka individually, nandito rin ang Diyos sa atin. Sa 17, if anyone destroys the temple of God, kasi sinisira mo itong templo na ito yung mga katawan namin, magsisimula sa utak yan, eh. Di ba? Paano na-destroy? Ayan, diyan na-destroy yan. Corrupting it with false doctrine. Kinokorrupt mo ng false doctrine. Ayan, pag kinurap mo ng false doctrine, yung templo ng Diyos, na yan yung mga tao, sabi ng Diyos, God will destroy the destroyer. De-destroying ka rin niya. For the temple of God is holy, sacred, and that is what you are. Holy itong mga katawan ng tao, eh. Tapos pakakainin mo ng pilipit na doktrina. Mateo 18:18, talaan daw. Hindi naman yun ang sinasabi doon. Ang binigyan daw ng lahat ng kapamahalaan ni Asia. Hindi naman namin sinasabing binigyan siya ng lahat ng kapamahalaan, eh. Bakit mo ginagamit yung titulong tagapamahalang pangkalahatan? Ba't mo ginagamit yun? Di ba? Huwag mo gamitin yun. Hindi mo titulo yun. Naman yan, eh. Ikaw ba pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan at ang tawag sa iyo ay tagapamahalang pangkalahatan ka? Ng iglesia? Iglesia nino ang pinamamahalaan mo? Pangkalahatan? Iglesia ni Cristo raw. Bakit patay ba ang Kristo ngayon o buhay? Nako po, hanggang ngayon buhay. Buhay hanggang ngayon, eh. Kaya siya mamamahala sa iglesia. Hindi ikaw. Ikaw ang sinusunod, ikaw na, eh. Hindi ba? Pag sinabi mo wag nang magbasa ng Facebook, di na nagbabasa yung marami. Nagtatago na. Tinitignan mo pa yung mga telepono nila. Kaya yung iba, takot na takot, nagpadala lang ang ako, binura ka agad yung message ko, brother, eh. Ang sabi, baka pumakita. Sa sobrang takot. Ay, nako. Yan ang sinasabi natin. Yan, mga kaibigan. Kaya namin kinoconcentrate muna itong power ng Biblia doon sa iglesia ni Chairman o sa INC or INK dahil ang dami nilang claim. At saka isa pa, bihasa kami doon sa doktrina nila. Ngayon, yung Iglesia Katolika, pero hindi ho natin pinag-uusapan dito kung napatunayan nating mali doktrina nila. Hindi natin pwedeng i-conclusion, hindi maliligtas yan. Hindi natin sinasabi yun. No, pinag-aaralan natin. Pinag-aaralan lang natin yung tamang sampalatayanan ng tao. Pero ang kaligtasan, iwan natin sa Diyos yan. Huwag nating angkinin na tayo pwedeng magsabi kung sino maliligtas o hindi.
O Ang isa Diyos, pa rin 'yon sa kanilang inaangkin. 'Pag hindi oo, ka raw iglesia ni Kristo, hindi ka maliligtas. naku, Pag-aangkin na naman 'yon. pag-aangkin yan eh. Ang dami nilang inaangkin. Alam niyo mga tao, kahit ano sabihin mo, maniniwala at maniniwala eh. O ilang kayong mga taong naniniwala dyan sa doktrina yan? Milyon kayo eh. May 2 milyon? 2 milyon kayo. O ilang milyon din yung kay Kibuloy. Ha? Ang dami Aba, din. milyon-milyon pa Naniwala din 'yan. sa kanya. Itong kay Warren, dito sa Amerika, na nandiyan sa Texas na hinuling at kinulong na for life. Marami din. Ha? Marami din. O ilan ng mga magulang, ibinigay yung kanilang mga teenager na babaeng anak para maging asawa ng kanilang propeta di umano. Isipin mo yan. Ha? Maraming mga tao, pag hindi nagsisiyasat ang tao, ano bang religion ang kinabibilangan ninyo? At tinanggap ninyo yung doktrinang ipinreach ng preacher, hindi kayo nagbasa, pwede kayong madaya. Dapat question ninyo. Ano ninyo? Oh, sige, tagapamahalang pangkalahatan ka. Oh, yung nasa Biblia, ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan, hindi naman ikaw, brother eh. Ang Kristo eh. Si Yahusha. Oh, at saka sabi mo, ang tinatalian sa lupa, tinatalian sa langit. Kaya pag itinala mo kami, tinatala na rin ang pangalan namin sa Book of Life. Teka muna, iba yung tali sa tala. Yung number one na tanong ko sa iyo. Mhm. Ikaw ba, pag itinatala mo tao, tinatalian mo ng lubid? Tinatala kita sa pamamagitan ng lubid? Hindi. Patay, bitaw. Tinatali kita sa pamamagitan ng lubid? Hindi rin. Tinatali kita. Tinatala kita sa pamamagitan ng ballpen. O, di ba? O ng Mhm. makinilya o ng computer. Pero hindi ka pwedeng magtala sa pamamagitan ng paggamit mo ng tali. Ha? Question yan. Maaring iba ang pananaw no, kasi ang pananaw namin dati pareho yun eh, yung Yeah. tali-tala eh, di ba? Tali-tala. Kasi tinuro nung leader, eh. Tanggap Oo, natin pero ang alam mo kung kailan tayo nag-question nung nangyari ito. uy, Ito, nung mangyari ito sa kanila. O teka muna, ba't nangyari yan? Yan ang una natin tanong. Bakit hindi pagpapala tinanggap nitong pamilyang to? Ba't nagkaganito itong mga to? I will destroy the destroyer, sabi ni Pablo. Paano, ano ginawa ba nito? Ay, sinira yung templo. Eh tayo yung templo eh. Paano tayo sinira? Kinurap tayo. Ano kinurap sa pinangkurap? False doctrine. Anong false? Eh yung daw tali, tala o false doctrine. Yung pinagbigyan daw ng lahat ng kapamahalaan, binabasa nila ang Kristo, pero ang titulo nasa kanila. Mhm. Oh, sila Sila lang daw raw ang maliligtas. Hindi daw hmm, maliligtas yung mga nasa labas ng iglesia. Ang sabi ng Biblia, ang sa labas ng iglesia nyo, Diyos ang ang humahatol. hahatulan Diyos. Eh, ba't hinahatulan nyo? Ayan, Oo, inaangkin na naman yung trabaho ng Diyos. yeah. Hindi na daw bayan ng Diyos ang Israel. Sila na raw. Eh, Inaangkin may na naman yan. covenant ang Diyos eh. Na ang covenant ng Inaangkin na naman. Diyos ay everlasting para sa Israel. Nakita nyo? Oh, ayan. Eh, ito, sa amin, mga tanong lang. Pero, mga kaibigan, mga Iglesia ni Cristo Ministers, o yung tagapamahalang pangkalahatan, Gising, kung ikaw'y gising nakikinig, kayo. sana nakikinig ka rin sa iba. Di ba? Mm. At Usisain mo saka, mabuti kapatid tinuturo na mo. Jeriel, ang Kristo, ito, alam na nila ito eh. Di ba sinabi niya sa mga alagad niya, sige makinig kayo doon sa mga pantas sa kautusan ni Moises. Mhm. Pero wag niyo lang gagayahin. Eh, opposite naman ang turo nitong si chairman eh. Wag Yeah, ang wika kayo makinig o sa mga Facebook na yan. Itutuloy pa yeah. ba ninyo kung yun ay makakaapekto sa ating pananampalataya? Siya din ang sumagot. Aba, hindi na natin tutuloy ang pagbabasa. Alam mo, ito, sinasabi mo Oh, yung mga opposite, eh, no? Alam mo oo. yung iglesia ni Chairman, Hmm. ha? Maraming mga kapatid diyan sa iglesia ni Chairman na hindi naman naririnig yung mga sinasabi noong kanilang leader doon sa mga ministers na katulad natin eh. Yeah. Meron akong isang i-share na ito na record ito, no? O Tapos sige nga. ito sinagot nung katunggali nila na iglesia ministro pa tayo noon eh Oo. yung namatay na namayapa ng si Mr. Eli Soriano. Alam mo, Hmm. inaangaan ko rin yung taong yun dahil sharp din yung mga tanong niya. Yung mga tanong niya. Okey. Meron Ano, ding ano eh. i-play nga natin 'yan, O play meron natin. din pangil eh. Tingnan nyo, ito, i-play natin. I-share ko ito. Teka lang share natin. Ayan, nakashare na ba? 'Yan, Ayan, sige, nakikita nyo na, no? O sige, play na pakinggan natin. natin yan.
Saan yung gusto-gusto? Paano ating gagawin sa iglesia? Kayo maghahari sa iglesia? Hindi. Tamaan kayo ng kidlat at kulog bago mangyari yan. Kaya sabi ko sa Diyos, napakarami ho namang dapat bahaing manggagawa. Bakit hindi mo siyang binaha? Nako. Para malipol ang mga tampalasang taong ito. Tingnan mo, Ito. magkakontra sila ng Diyos. Sabi ng Diyos, ayaw niya nang magpabaha para malipol ang laman eh. Ito naman eh, obvious namang mali eh, si Manalo eh. Ayan, yan lang. Natatawa din ako dyan. Oo nga naman, tama siya eh. Ang Diyos nangako na eh. Meron pang rainbow eh, di ba? May rainbow eh. Bahaghari. Yan ang kanya palatandaan. Hindi ko nagugunawin ng tao sa magitan ng baha. Pero ang panalangin na itong, yun nga, sabi nga sa iyo eh, Sa teksto. pinakakain niya tayo ng false doctrine eh. Di ba? Corrupted doctrine yun eh. Corrupted yun. Hinihiling niya daw sa Diyos. Isipin mo yan ha, pinaniwalaan natin yun. Mm-hmm. Hinihiling niya sa Diyos, bakit marami naman binabaha, ba't hindi pa itong mga manggagawa? Tayo raw. Ba't hindi pa tayo bahain? At ng mga lipol na tayo. Sagot ni... Natatawa ko sa komentaryo ni Mr. Soriano. Nako. Yung komentaryo niya kasi, tingnan mo yun siya, kinakalaban pa ang Diyos. Yeah. Sabi nga nakakatuwa eh, di ba? Kumbaga sa magsiyasat kayo. O ito pa isa, meron pa ako isang Meron papakita. pa? Okay. O ito pa. Pakinggan nyo to. Ang tunay na Kristiyano. Ayan daw. Ang Biblia po ay mayroong maliwanag na pagtuturo kung sino ang tunay na Kristiyano. Ganito ang mababasa sa unang Juan 2:4 sa The Living Bible. Sa saling Filipino po, ganito ang nakasulat. Maaaring sabihin ng isang tao, ako ay isang Kristiyano. Ako ay nasa daan patungo sa langit. Ako ay na kay Kristo. Ngunit kung hindi naman niya ginagawa ang iniuutos sa kanya ni Kristo na gawin niya, siya'y isang sinungaling. Ayun. Yung hindi ginagawa ang utos ng Kristo, hindi daw Kristiyano. Tama yun. Tama yun. Alam mo, sang-ayon ako doon sa binasa ng iglesia ni Chairman. No. Hindi natin to inaatake. Di ba? Hindi natin inaatake yan. Totoo yan. Pero kasi yung Kristiyano, kung para madagdag natin sa kanilang kaalaman, pag sinabi mo kasi Kristiyano, kaya kami hindi na namin ginagamit yung salitang Kristiyano. Yeah. Bakit ka mo? Tagasunod ni Yahushua na kami. Tagasunod kami ni Yahushua. Dahil sa yung salitang Kristiyano, ginamit yan noong mga taga-Antioch, di ba? Na ang tawag Gentile, ano ba tawag doon? Mga Persian. Hindi mga Persian, yung Armenian. Syrian Gentiles. Ibig sabihin, mga hintil, tinawag sila mga hintil yun. Parang hintil. pag-uusig yun eh. Parang derogatory. Maliit na Christ, yun ang ibig sabihin. Yun ang istorya ng salitang Kristiyano. Kaya pinasimulan tawagin niya. Hindi opisyal ang tumawag na, pasimulan tumawag sa Kristiyano, mga hintil para sila insultuin. No? Yeah. Ngayon, ginagamit na ng marami yan. Kristiyano sila. Okay yan. Kung gusto nyong gamitin yan. Pero kami, ang ginagamit namin, tagasunod kami ng Kristo. Okay? Hindi yung salitang Kristiyano. Tagasunod ng Kristo. Followers of the Christ. Ngayon, yung sinabi ng iglesia na yan, tama. Yung doktrina na yon, sang-ayon tayo doon o hindi, kapatid na Erning? Yung tagasunod ng Kristo, tama yun. Dapat, ang tunay na tagasunod ng Kristo, nang ginamit yung termino, Kristiyano, ang tunay na tagasunod ng Kristo, sumusunod sa utos ng Kristo. Ay naku, tama po kayo dyan, mga kaibigan naming iglesia ni Chairman. No? Kaya lang ang tanong namin, sinusunod nyo ba? Yun ang tanong namin sa inyo. Sinunod ba nung chairman nyo? Na ang isa sa mga iniutos sa panahon pa ni Moises, isinight ng mga apostol, isinight din ng ating Panginoong Yahushua, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Unang utos na may kalakip na pangako. Hindi na nga nakasunod sa utos na yun, hindi labag pa. Ayan. Yan ang sinasabi namin. Yung doktrina ninyo, yung sinasabi nyo sa tao, totoo Tama. Pero yung ginagawa ninyo, iba. Kaya yun ang sabi ng Kristo, makinig kayo sa kanila, pero wag nyo gayahin ginagawa nila. Bakit? Marami kayong ginagawa na hindi namin dapat gaya. At kahit yung mga sumasamba dyan, na nakatunganga pa pagka sumasambat nangangasiwa yung kanilang tagapamalang pangkalatan.
wag lahat ng yung sinasabi niya na talagang biblical, sundin. Katulad yan, yung binanggit ng ministro na yan. Biblical yan. Ang talagang tagasunod ng Kristong tunay, sumusunod sa Kristo. Kaya nga tunay na tagasunod eh. Sumusunod sa itinuturo ng Kristo. Oh. Pag hindi na sumusunod sa itinuturo ng Kristo, nako, wag niyo nang Sinungaling. Sinungaling ang tawag. kasinungalingan yun. Sinungaling. Kaya kami po, nagsisiyasat din. At patuloy pa kami nagsisiyasat. Yan ay binabahagi namin sa inyo. Ang ginagawa po ng mga kaibigan nating iglesia, na yan ang nangyari din sa amin, yung aming experience, sinishare namin sa inyo. Sumampalataya din kami doon nung araw. Kasi, una, kaya siguro ako sumampalataya, pinanganak ako dyan. Di ba? Na ang natutunan ko, pasakop sa pamamahala. Doon ako lumaki, pasakop sa pamamahala. Puro pasakop. Puro pasakop sa pamamahala. Kinalakihan ko yun. Until the time na may nangyari sa iglesia, na nung mangyari yan sa iglesia na magdiriwang tayo ng ika-100 taon, dapat masaya tayo lahat. Pero bakit nabahira ng kalungkutan? Dapat doon nagtanong na tayo. Ano nangyari sa atin? Ba't nagkaganito? At hindi lang yun ang malalim na tanong. Bakit nagkagano ng pamilya nung kinikilala nating tagamalang pangkalahatan? Bakit? So mula doon, nagsiyasat na tayo. Kasi ang tinanong natin, hindi lamang yung pangyayari, kundi nagtanong tayo sa Diyos, Ama, bakit? Bakit mo po pinahintulot yun? Sinagot tayo ng Diyos. Ang isa sa mga sagot, unti-unting sinagot ng Diyos yan, pag sinisira ang templo ko sa pamamagitan ng corrupted doctrine. Ha? Sisirain ko rin yung tao na yan. Kaya pala, ba't nangyari? So from there, ano pa ang mga aral na corrupted na ipinakain sa atin? Dami. Magbukas kayo ng Biblia. Ako, magbasa kayo, mga kapatid, kaibigan. Mm-hmm. Bueno, kapatid na Jeriel, kapatid na Henrik, anong sagot natin doon? Pang-aangkin lang yon. Ang pag-aangkin, ibig lang sabihin, ay hindi kanilang karapatan yon. Yun ay nananatili sa Israel yon. Noon, ngayon, at sa darating na panahon, ang Israel ay bayan pa rin ng Diyos. Bayan ng Diyos. Kaya dapat nating mahalin ang Israel. Tama. Panalangin natin ang kapayapaan ng bayang Israel. Bueno, kapatid na Jeriel, tayo po'y mananalangin na. Sige. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa muli mong paglilinaw sa amin ng mga bagay na nilabo ng ibang mga tagapangaral. Sumasampalataya kami kailanman hindi ka magtatalosira sa pangako mo sa iyong bayan, ang bayang Israel. Mahal mo ang Israel. Alam namin nagdaramdam ka at nagdamdam ka sa kanila ng maraming beses. Pero kailan pa man, hindi mo sisirain ang pangako mo sa kanila. Sapagkat ang pangakong yun, ang tipan na ibinigay mo, ay hanggang sa mga wakas na ng sanlibutan. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat dahil sa nangyari din sa Israel, nagkaroon kami ng pagkakataong makilala ang iyong bugtong na anak. Kami po ay isinama mo at isinangkap mo bagamat kami itinuturing mo na mga ligaw na sanga ng puno ng ulibo. Pero nung iduktong mo kami sa puno ng ulibo, hindi na kami mga ligaw na sanga. Kami bahagi na ng mga magmamana na pinangakuan mo kasama ng iyong bayan, ang Israel. Ama, tulungan mo po na ang mga tao'y maliwanagan ng iyong kalooban. Na luna po ang aming mga mahal sa buhay. Hindi naman namin sinasabing magalit sila doon sa mga pinuno. Kundi, ang payo ng iyong bugtong na anak, pwede kaming makinig sa kanino man, pero wag naming gagayahin ang mali nilang ginagawa. Lalo na ang hindi pagsunod sa iyong kalooban. Ama, sumasampalataya kami na ang programang ito'y patuloy mong babasbasan, makararating sa marami pang mga tao sa pangalan po ng Panginoon naming Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Okay? Kapatid na Jeriel, kapatid na Henry, hanggang diyan po at mga kapatid. Kapatid na Henry, good night. Kapatid na Erning. Okay.